Everyone's still looking for miracles, back to pressure. Just riding in the sun. In the sun, on the run, two bandits on the run, in the sun, on the run, in the sun. Good morning mga ka-ocean. So we are here in the spot, but before we dive, I just wanna encourage you guys to trust the Lord and always remember that God loves you so much and He cares for you. So it's just like in the ocean that you cannot fathom. So that's also the love of the Lord, that He loves us so much, guys. So God bless us. In this dive mga ka-ocean, nag-warm up tayo dito sa mababaw na area, mga around 5 to 6 meters para hindi tayo mabigla pag pumunta na tayo sa malalim. Sa warm up na to guys, hindi natin inaakala na mayroong sasalubong sa atin na malaking blessing. Kaya nag-fish call tayo kaagad dito, nang patingin-tingin tayo sa paligid. Medyo malabo yung tubig guys, gawa ng amihan. So dito nakita ko yung isang GT sa kanan at tinarget ko na to guys kasi malaki na. Kaya ayan, sa pool ka-ocean yung ating GT. Malakas na klase na isda to, kaya sinabit siya sa bato. Mabuti na lang na-recover natin kaagad yung GT at kinuha natin yung ating line na nakasabit sa corals para ma-secure natin yung ating first fish of the day. So ayan, malaking blessing na to para sa atin. Salamat sa Panginoon. Isang malaking isda ang ibinigay sa atin sa araw na ito. Isang mamsa again. So nandito lang tayo guys sa mababaw na area at hindi ko na talaga inaakala na makakakuha tayo dito ng ganitong klaseng isda. So isang GT. Ayos na to guys. Parang maganda yung ating araw ngayon. Makakahuli siguro tayo ng maraming isda. First dive natin guys, nakauligan tayo ng isang GT. So around mga 4 kilos o 5 kilos again. So it's a blessing. It's already early in the morning. Okay guys, ito yung ating uling. Guys, okay na. Isang GT Giant Trevally. Thank you Lord. Dito naman mga ka-ocean, nabigla tayo kasi sinalubong tayo ng grupo ng mga rainbow runners. Medyo maliliit pa pero good size na rin, kaya tinira ko na yung isa. Kasi masarap to sa sinigang. Ito yung isang paboritong klaseng isda na palagi kong hinuhuli dito sa amin. So isa na tong masarap na panulam. Isang rainbow runner mga ka-ocean. Ayos na to. Dito mga ka-ocean, nag-drop tayo sa malalim na area para
nagbabaka sakali na makahuli tayo ng malaking pelagic dito. So malikot yung ating kamera, gawa ng malabo talaga yung tubig, kaya hindi ko na namalayan na ito na pala yung malalaking pelagic, isang malalaking GT. Hindi ko na paana, sayang mga ka-ocean. Pa natira yung mga GT guys, hindi ko naunahan. Grabe. Sayang. Sige lang, next time. Sa dive na to, dito tayo sa area kung saan nakikita natin palagi yung ating mga idol na mga klaseng isda. Pag first time mo to guys, talagang kakabahan ka talaga pag nakita mo to sa ilalim ng dagat. Pero bababait to sila guys, hindi to sila nangangagat. So sa palabas lang yung ating nakikita, kaya natatakot tayo. Kaya nag-fish call tayo dito. Ayan, lumabas na yung ating mga idol. Yan o, malalaki na yan guys. Kaya gusto kong lapitan at para makunan talaga ng malapitan, pero natakot kasi ayaw nila siguro na makita ng ating kamera. So okay na rin yan, at least nakita nyo na dito sa amin may pating talaga. Pating na sa libro, how much more dito sa dagat. Di ba mga ka-ocean? So wag lang kayong matakot, dive lang ng dive kayo. Dito guys, pumana tayo ng isang klaseng sweet lips na tinatawag namin dito na kikiro. Nakawala yan kasi napataas yung ating tama, pero okay lang, ganyan talaga yung buhay. So ayos lang dito mga ka-ocean. Hindi ko inakala na makakita tayo ng grupo ng mga kingmac. Hindi pa to gaano kalakihan, pero okay na rin. Kaya pinipilit ko na maklose yung gap. Pero nalilito talaga ako. Pero dito nakita ko na yung isa na parang okay na. Kaya tinira ko na dahil umabot naman sa range natin. Ayan, sa pool yung kingmac. Masarap ito sa kinilaw. Ito yung paborito ng mga taga-Samar. Kinilaw talaga yung the best dito pag ganitong klaseng isda. Isang king mackerel. Ayos na to mga ka-ocean. Mga around 2.3 kilos. So it's a good size. Talagang ayos yung ating araw. Kasi bihira lang talaga makapana tayo ng ganitong klaseng isda. King mackerel. So it's a blessing. Thank you Lord. Kahuli rin tayo ng isang kingmac. Pagkatapos na secure natin yung tangigi, nag-drop tayo dito at nakakita tayo kaagad ng isang malaking yellowtail barracuda. Kaya pinana ko na to at na-headshot natin. Ayos yung ating patama, kaya hindi na nakagalaw yung isda. Ganito talaga yung advantage pag matira mo ng maayos at na-headshot. Talagang ayos yung pangyayari. Hindi ka kakabahan kasi patay talaga yung isda na tinira mo kasi na-stone shot. So isa tong yellowtail barracuda, 3.3 kilos yan. Shout out muna tayo mga ka-ocean sa ating mga solid subscribers dyan. So first subscribers natin from Manginoo,
Andro Sereno, shout out. And from Niljan Macabos from Leyte, shout out sa'yo, Idol Niljan. I hope that you're doing good there. And for those subscribers who comment in my previous video, thank you so much for watching, and don't forget to subscribe and link the notification bell so that you will be always updated of all of my episode. So it is a blessing, guys, to catch fish. And if you like to watch more videos like this, especially for fishing or any kind of activities in the ocean, ito ang video na para sa inyo. So malaking blessing na to, guys, na may share ko one of my passion. Fishing is not only catching fish, but it is also a time to refresh your soul, refresh everything, because this is your passion. It really gives you more strength even you are tired. I hope that you relate with this for all those people out there who are very passionate to do fishing. So just be careful and always pray for Heavenly Father, because He is the author of everything.